So ito na yung matagal yung tinatanong sa akin kung paano nga ba ako nagkaroon ng German husband at saan ko ba na-meet itong aking asawa. It all started nung nag-apply ako ng au pair visa for Germany and na-deny yung aking visa. I'm so sad dahil this visa, I already spent a lot at hindi naman madali ang mag-apply ng visa sa Germany. Isa sa requirements nga nito is yung basic German language. Kaya nag-aral ako for 2 months sa German school dyan sa Davao to get the A1 certificate para makompleto yung aking requirements to apply au pair visa. At doon ko nga na-meet yung aking mga kaibigan na merong mga German fiancé at nag-introduce sa akin at nagbigay sa akin ng idea to try the dating app. So parang katuwaan lang, dinonload ko naman yung app, nag-register ako. Pero I don't like talaga the idea of marrying a foreigner kaya ayun, dinilit ko din yung account ko doon at inan-install ko yun. So fast forward, early January 2017, doon ko nalaman na na-denied yung visa ko na in-applyan for Germany. At yun na nga yung mga kaibigan ko, sinabi na naman na bakit hindi mo itry na mag-register ulit doon sa dating app dahil baka hindi nga daw sa akin yung au pair visa na baka destiny ko talaga ang makapag-asawa ng German. So ayun, dinownload ko na naman yung app, the same dating app nung una at nag-register na naman ako. Doon ko unang na-meet ang aking Mr. German. So parang 2 days mula nung nag-register ako sa app, nakita ko yung kanyang profile doon. Napakagwapo niya, he looks so young. Tapos yung profile niya, meron siyang kasamang aso. Tapos napansin ko din yung kanyang green eyes. Ako yung unang nag-message sa kanya like this, "Hello, guten Tag, wie geht es dir?" So nagpakitang gilas ako sa aking German. Charot. At agad-agad naman siyang nag-reply at tinanong niya ako kung bakit daw may alam akong German. So sinabi ko sa kanya na I know basic German dahil nakapag-aral ako ng basic German language. Dahil nag-apply ako ng German au pair visa pero sadly yung visa na in-applyan ko was rejected. So that time we message a lot at sobrang gaan niya talagang kausap. At syempre magaling siyang mag-English kaya marami talaga kaming napag-usapan. After mga 3 araw ng pag-uusap in the dating app, we decided na we communicate in Facebook dahil it makes no sense naman kung sa dating app pa kami mag-chat. Wala naman din akong ibang nakachat sa dating app kundi siya lang dahil unang-una I hate talaga the idea of going in the dating app. So nung nag-usap na kami sa Facebook, dinilit ko na kaagad yung account ko doon sa dating app. Pati yung dating app talagang inan-install ko din. So while we're communicating in Facebook, malalaman mo talaga na sobrang bait ng taong kausap mo. Sinasabi ko sa kanya kung ano yung mga kaganapan ko sa buong araw. Tapos sinishare niya din yung mga kaganapan niya sa buong araw. Maraming akong tanong sa kanya about Germany dahil meron naman akong kunting idea nung nag-aaral ako. Tapos pinapaliwanag niya sa akin yung ganitong mga bagay. And that was February. Tapos sinabi niya sa akin, magbabakasyon daw siya sa Pilipinas in 2 months. Sobrang bilis naman. Bago pa daw talaga siya nag-register doon sa dating app, na siyang plano na magbakasyon sa Pilipinas. So naghahanap siya ng makakasama niya sa bakasyon or parang tour guide niya. Sabi ko naman, why not? Punta ka sa Davao, then I will be your tour guide. Noon, hindi pa niya alam ang Davao City. Was thinking na sa Manila lang siya magbabakasyon. Sabi ko naman, I don't want to go to Manila. Punta ka ng Davao. Davao is a nice place and dito kita ipapasyal. So nung nagbakasyon na siya sa Pilipinas, I met him in the airport for the first time at talagang gulat na gulat ako mga sis. Dahil I was not expecting na ganyan pala siya kalaki, though I know naman. Dahil nagvi-video call naman kami at nagsisend naman siya ng mga pictures. Siyempre, as a probinsyana ng Filipina, first time kong makipag-meet ng foreigner at iba talaga yung feelings. So sabay kami pumunta sa hotel. We have the same hotel but different rooms. Pero sabay kami pumupunta sa mall, sabay kami kumakain ng breakfast, at syempre sabay kaming umaalis. Pinasyal ko siya sa mga tourist spots sa Davao at napaka-sweet niya na tao at napakabait. So itong bakasyon niya, we know more of each other. Para akong tourist guide na girlfriend. And I don't know, in his first vacation, gusto niyang ma-meet yung aking pamilya. Talagang agad-agad. So he did meet my family, my sister, yung mama ko at yung auntie ko kung saan ako lumaki. Pati mga kaibigan ko, na-meet niya din in his first vacation. Sobrang versatile niya na tao dahil kahit saan mo siyang dalhin ay caring-caring niya. First time niya maka-experience na sumakay ng jeep, pinakain ko din siya ng balut, pinakain ko siya ng durian, and he seems to enjoy his vacation na in the same year, bumalik na naman siya sa Pilipinas for 2 weeks vacation. So in this vacation, hindi na ako tourist guide. He visit there for me na, so we have time for each other again. After that long distance relationship na naman, and bumalik na naman siya in the next year, 2018, for my birthday. So that was February, and this time, gusto niyang ma-meet na naman yung aking family. And this time, nag-propose na din siya. So after this vacation, nagsimula na kami to process our marriage visa. And yung process talaga, inabot kami ng 1 taon bago na kompleto yung mga requirements galing dito sa Pilipinas at mula sa Germany. At pagkatapos ng mahabang taon na long distance relationship, ikinasal kami dito sa Germany last
June 26, 2019. And from then, we get a first baby, itong aming aso. And after 3 years of married and 3 years living dito sa Germany, we get pregnant with our baby boy. Now, nakatira na ako dito sa Germany for almost 5 years. And all I can say is may mga bagay talaga na hindi para sa atin. And I also believe na yung failure is parang hindi talaga siya failure, para siyang stepping stone for more greater things para sa atin. Dahil kaya siguro hindi na-approve yung au pair visa na in-applyan ko noon for Germany. Dahil meron palang mas magandang plano si Lord para sa akin. And this is to meet my husband, my German husband, and to have a family dito sa Germany. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood and see us again in my next video. Bye!